O Diyos. Salamat po sa Panginoon at napakabuti niya. Ang gusto ng Panginoon ay lumapit sa Kanya at magpatuloy kahit anong problema yan. Basta i-enjoy natin yung buhay natin hanggang wala po. Salamat po at pagkakas po. Na ang Diyos po ay unti-unting gumagawa at kumikilos ng mga mahimalang bagay upang ang JIL San Isidro ay makaranas pa ng higit sa mga bagay na atin pong inaasahan. And I believe in my heart na unti-unti ay binabago ho ng Diyos ang kalalagayan ng San Isidro. And I believe in my heart na may mga tao na nagtatanong, nagsasabi, ba't ba kailangan pa natin lumabas? Sabi ko, hindi tayo kakasya doon. Amen? Kaya, I believe in my heart na this is the beginning of the breakthroughs ng ating Panginoon. Amen? Ako po, ang aking pong palagay, this year 2025 is just the beginning of our breakthroughs. Amen? It's just the beginning. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maiinip, dadating din ang breakthrough mo. Amen po ba? Dahil kapag tayo ay, sabi nga ng ating narinig kanina sa testimony ng ating pong Sister Casey, hindi natin dapat gawing komplikado ang buhay, bagkus magpasimula ka lang. Dahil life is easy, life is simple with the power of our Lord Jesus Christ. So today's topic, the message of God on Christmas through Jesus Christ, the Messiah. Ano po? Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So Christmas is a celebration of the birth of Jesus Christ, embodying the message of hope, love, peace, and joy. So every time na tayo magsa-celebrate ng Christmas, ito po yung umuukil-kil sa ating pong isip, no? Na tayo po ay nagse-celebrate because of the birth of Christ. Ano po? At kaakibat daw po noon ng kapanganakan ng ating Panginoon, no, na sineselebrate po natin na Christmas, ito po ay kaakibat ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kapayapaan, at kagalakan. So sa lahat po ng iyan ay ito po yung rekado ng Diyos upang mas maging maayos, upang mas maging makabuluhan, at upang mas maging napakahalaga o napaka-importante ang pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan. Pwede po ba akong magtanong po sa inyo? Ano po ang inyong number one reason? Bakit po kayo nag-celebrate ng Christmas? Ano po ang... Para po sa pag-alala sa kailangan ng Panginoon Jesus. Siyempre yung parang paligid yung pagsama-sama ng ibang pamilya. Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas! Merry Christmas po. Hindi ko hayaan kung ako ito na lumipas na hindi ko testify yung kabutihan ng Lord sa buhay ko. So, bilang isang ama, lahat tayo ay walang hinangad na mabuti. Wala tayong hinahangad kung hindi makabuti ang ating mga anak. So, ako po si Kuya Raul at muli po ay gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano kalaki at kabuti ang Panginoon. Hindi po din sa inyo kaalaman na bilang isang vlogger po ay marami po ako pinagdaanan mula po nung nag-uwi po ako ng mga Afrikano dati. Marami naging problema, pero sa lahat ng naging problema ko, hanggang nakabalik sila, ay kasama ko ang Panginoon. Kasama ko ang Panginoon na maging maayos ang pagbabalik nila doon. Isang pamilya po ngayon, ang nanay ko po,
magnanay. Kasi po talaga bilang isang ama po, wala po tayong gusto kung hindi po magkaroon ng magandang edukasyon ng ating mga anak. Para mga Pilipino po na scholar po natin, na hindi po kakilala, bigyan tayo sa pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng kakalahan na makapagpaaral sa mga Pilipino and at the same time mga Afrikano. Meron po akong gusto hindi dito sa Pilipinas at alam ko gusto ng Panginoon yun. Sa buhay po ng dalawang ito, sa buhay po ni Joanna at ni Wesley, alam niyo po hindi po madali yung pagpunta po nila dito. So, yung pagpunta po nila dito ay dumaan po kami sa bukas ng Karayo, mga kapatid. 2 days ago, nakabook po sila ng ticket papunta rito from Equatorial Guinea hanggang sa Pilipinas po. Hindi po biro ang gastos. Almost $500,000 po ang masahe pa lang po nila. Pero please God, dahil pinubay po ito ng Panginoon. Kalahating milyon, wala yan kung magkakaroon ng gandang future ng bata. Sa airport sila, ayaw silang pasukin ng Pilipinas. Ayaw kita silang palabasin ng Africa. Monitor kasi may kasama po sila. Kung monitor ko kung asa na sila, doon pala sa basa nila ayaw silang palabasin. Nakalis na po aeroplano, hindi po sila nakaalis. Nakalis na aeroplano sa Africa, hindi po sila pinaalis. Yung kalahating milyon, nawala po. Pero nilaban ko po. Nag-book po ako ng ticket. Nag-book ko kay Belgium. Kalahating milyon ulit. Wala sabi ko, wala sa ako ng pera. Okay. Binook po. Nag-book ako ng ticket, ura-urada. Bumuwas ako ng Metro Manila. Siyempre madaling araw. Ang siyempre, hapon. Nag-hotel kami doon, pinabukasan kami. Lipad ako pa abroad. 77,000 pamasahe pa Thailand para sunduin. Sabi ko, wala sa akin ng pera. Talaga ako ng baka. Nung lipad ako pa Thailand, kasama sa kuya. Pagod kami, walang tulog. 4 days, mga walang tulog eh. Inomonitor ko rin. Punta ko. Abroad, sobrang tukod ko. Nagpunta namin ng Thailand. Ito API na first time nangyari sa akin po. Alas siya kinaumaga, nagpunta kami ng Thailand. Nakarating kami doon hanggang alas 12. Tapos, ilang oras lumabas kami ng Thailand, libot-libot kami. Isipin nyo lang, umaga lang. Tapos, hapon, bumalik ulit kami sa airport. Nag-check-in ulit kami. 1 day to. Ganun po kami din. Sabi ko sa inyo, yung gaso na wala problema sa akin. Kasi, ang mahalaga yung mag-give ng mga bata. Tulad ni sister, gano'n yung pinag-pray at kanyang anak para makapag-aral matapos yung cum laude. Ganun po yung hangad ko sa mga pinag-aaral ko. Rampay lang. Nag-meet kami. Hinatid ko pa Pilipinas. Pagdating namin sa Pilipinas, mga kababayan ko, mga kapatid, mga kapatindi. Sa airport pa lang, pagdating sa immigration, hinod na yung dalawa direct sa opisina. That time, kalmaag lang ako. Kasi sabi ko, kasama ko ng Diyos. Kasama ko ng Diyos. Ayoko i-elaborate kasi medyo hindi pwede pag-usapan sa social media, nakablog tayo, yung mga nangyari. Pero right after the immigration, 4 hours, hindi kami nakakalabas. 4 hours, may problema. Pero after 4 hours, daling araw, alas 4, parang
ano na ako, parang iba na yung pakiramdam ko eh. Parang tagal na, 4 oras eh. Ano, makakapasok ba sila o hindi? Pag di sila nakapasok, balik ulit sila sa bansa nila, babiyahin na naman sila. Pero hindi ako kasi sabi ko lang, Lord, kung ano ang humingi mo, pinong masusunod. Kaya nag-message sila, gano'n sila, sister, di ako nakaka-reply. Wala akong nare-replyan. Kasi ang dami kong mini-message kung anong gagawin. Pero right after 4 hours, naayos yung papel at labas sila ng nakalabas sila ng immigration. Kaya kayo mga bata, nag-aaral kayo mabuti. Hindi nyo alam yung sakripisyo ng mga magulang nyo. As ang realidad tayo ng buhay. Pero yung paglaban sa pag-aaral, palaya sa sakripisyo ng mga magulang nyo. Kaya kayo mag-aaral kayo mabuti ng kasasabi. Kasi sa pag-aaral sa mga ng Panginoon, hindi kayo magiging kawawa. Wala kayo sa Panginoon. Kasi lagi yung isama ng Panginoon. Ang pasal kayo lang. Kaya ngayon, yung mapagiging umiyak iba yung pinagdaanan namin. Kasi kung sinusuko ko to, wala ng puso. Yung bansa nila, walang pag-aaral na maayos. Pero kung ito akong makapag-aaral, makapagtapos sa pag-aaral sa mga pamilya, sa pagtutulungan. Diba ang gusto ng Panginoon, yung ma-enjoy natin yung buhay natin sa mundong to. Hindi pa siya dumarating. Ang gusto ng Panginoon, hindi na gusto na magsakit ang lahat. Pero naniniwala ako mga kapatid, kung walang kapatid, ng kapatiran na nanghihirap. Kaya saludo ako sa mga tatay, kay brother, ang mga katapos ng pag-aaral. Kasi napaka-importante yung pag-aaral. Joanna, Spanish ko para ma-explain sa kanila lang. Mag-aano lang ako sa kanila. Joanna, nosotros sa akin, difícil para entrar. Porque educación muy importante para nosotros. De dinero, yo pagado, de otro chico pagado, no importa. Pero más importa de futuro de tus niños. Así. Cuando tú mujer, cuando tú vienes aquí de Filipinas, hay que estudiar bien. Porque esto es más importante para nosotros y para tu familia. También Filipinos. Filipinos quiere estudiar. Hay gente de Filipinos, no hay capacidad para estudiar. Pero tú tienes oportunidad para este país, para estudiar bien. Por eso, hay que hablar oportunidades siempre bien. Estudiar con Diyos. Salamat po sa Panginoon at napakabuti niya. Ang gusto ng Panginoon ay lumapit sa Kanya at magpatuloy kahit anong problema yan. Basta i-enjoy natin yung buhay natin hanggang wala po po. Salamat po at magandang Diyos.